Ay, doon tayo kay speaking of kasi nung last interview ko hindi pa nakakulong si etong si Digong. Medyo nagmintis ka ng 2 months eh. Kasi nasabi mo, siguro in 2 months pero happy naman tayo dyan kahit ano pa. Ang tanong ko, may anong fearless forecast mo ngayon kila mag-reset tayo. Alam ko meron ng forecast nung kila Bato. Kay Bato, kay Bongo, and I think later on, even Sara will be makakasuhan din sa ICC. Okay, ako, I will be the first to admit na base sa aking impormasyon, si Sara hindi masasama sa ICC. Okay? Kulang yung alam natin na totoo yung assertion nila Matubato, nila Las Cañas, pero kulang pa kami ng isang insider witness na magko-corroborate nun. So, given yung threshold, mataas kasing threshold ng ng ICC, kailangan yung ebidensya sobra-sobra na talagang walang kaduda-duda. Kaya nga nung nag-issue sila ng warrant kay Digong, ibig sabihin talagang lampas-lampas yung kanilang ebidensya na certainty of conviction ang kanilang standard. So yon. Ngayon itong kay Bato tignan natin. Kumbaga, hindi ko naman i-confirm or deny tungkol sa warrant, pero nasa sa kamay ni Bato yan. Kasi sinasabi ni Ombudsman, yung arresting officer nasa Senado. Pwede niyang isapalaran, di ba? Pwede niyang isapalaran. Meron ba o wala? O, isapalaran mo. O ngayon, punta tayo kay Bongo. Yung kay Bongo, binubuo pa nila. Counting testigo pa. Pero darating din yan eh. Darating din yan. Kasi na-establish na nila yung pinakang teorya kung anong role ni Digong, role ni Bato, at role ni Bongo. Si Bongo, siya yung head, hindi lang siya yung tagabayad, kundi siya yung head ng Special Operations Group ni Digong na ang pinapatay yung mga kakompetensya ni Michael Yang, yung kompetensya nila, yung mga pulis na hindi kasama sa network nila, yun ang kanilang tinutumba. Yung kaya makita mo, 'di ba, may mga pinatay na mga Chinese drug lords sa kulungan? Oo. Opo. O kasi mga miyembro ng ibang triad 'yon. Kasi si Michael Yang, ibang triad siya doon sa ibang mga pinatay. Kasi kailangan nilang i-monopolize, kailangan sila na lang yung magbebenta ng droga sa Pilipinas. So, yun yung role ni Bongo. Si Bato naman sa kabila, ginamit naman niya yung sa pulis, 'di ba, yung tokhang, yung double barrel para matakot yung mga Pilipino sa kanila. Psychological yung impact, 'di ba? Pagkapatay, hindi nila nililigpit kaagad yung bangkay. Gusto nilang nakahandusay doon sa bangketa para makita ng mga nasa barabarangay, nako, matatakot sila. Kagaya nung ginawa nila sa Davao. Kaya yung mga taga Davao, na brainwash na sila eh. Akala nila ang gagaling ng mga Duterte kasi all this time hindi po pwede silang batikusin. Kasi pag batikusin mo, patay ka. Di ba? Pag media ka, mag-report ka ng anomalya ni Digong, patay ka. So ngayon, mas madaling kumbinsihin mo na lang na magaling siya. Para, di ba? Kasi nalalagay sa peligro. Sentry, hindi naman pwede magdagdag dyan sa ang tawag dito dyan sa ICC kasi parang nagbo-volunteer si Magalong eh. Kasi si Benji Magalong. Oo, sabi kasi ni ano daw siya ni Mayor Benji, sabi niya ako alam niyo po, consultant. Oversight head ng committee ng sabi niya ng tokhang. Pwede siyang makasuhan dun sa local case kasi ang hinahabol ng ICC yung mga mastermind lang talaga. Pero yung mga operador, yung mga provincial director na pumatay ng kung ilan dosena, tapos siya yung head ng oversight committee, pwede siyang managot dyan na part nung
local law natin, yung crimes against international humanitarian law natin, yung Republic Act 9851, pagka yan ay implement, sabit sila hanggang yung mga ibang opisyal na hindi mako-cover na ICC. Pero mukhang nagsisinungaling lang naman si Magalong noon that time, sabi. Hindi kasi hinihingihan ko siya ng patunay na maglabas siya ng patunay na talagang oversight head committee siya. Naglabas ng patunay yung mga kampo niya. Oversight head committee raw siya ng Tokhang noong 2023. Sabi ko, Tokhang 2023? Paano nangyari yun? Si PBBM. Baka nagkagulo-gulo siya. Alam mo, actually, ako natanong ako dyan kung pwede siya magtestigo para sa ICC against kay Digong. Sabi ko, wag na yan kasi maka-Duterte yan. So, pinulo yun. Baka nabutahi pa yun doon. Oo. Oo nga. Kaya ngayon nga, Sentry, wala pa rin siyang pinapakita ng mga ebidensya ng mga binibintang niya. Hanggang ngayon, wala. Diba? Kaya sabi ko, di ba? Tsaka, ako nga nakapag-file ng kaso Kung meron ka, ikaw dating kang pulis, investigador, marami kang access sa documents, hindi niya final Tsaka sana doon muna sa bakuran niya sinimulan. Kasi sina Pulong, sina Eric Yap, di ba? Yun ang sinasabi niya sa akin mismo. Tapos ang kapal ng research niya kasi maka-Duterte nga daw siya. Di tapos ang boxing. Huwag na tayo mag-usap. Ngayon, Sentry, dumako naman po tayo dati. Unahin na lang na po natin tong kasi mainit po Bago po natin pag-usapan yung kudita kay Tito Sen, dito muna po tayo sa mga chinator. Ito po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Bilang may background po kayo sa pag-aasikaso ng ating West Philippine Sea noong panahon po ni Pinoy, ano pong masasabi niyo po dito sa minumungot? Kanina lang po nagmumungot si Cayetano at ito si Marcoleta po. May solusyon ba kayo? Ito, bakit po si Marcoleta nakasimangot, nakangiti, parehas ang muka? Haba ng pasakali mo, ganda ng tanong. Ano yan? Masasabi po sa mga tinator po. Ganito. Alam nyo, sa Senado, when I was there, pagka ang pinag-uusapan ay domestic policies, ayan, magdidebate kayo. Pero pagka ganito mga, yung sentimiento